Patuloy pa rin ang kontrobersya mula dito sa impeachment kung saan eto napakaganda with the kind permission of our kompanyero Paulo Panelo na eto magaling tong si Paulo Panelo mana sa kanyang ama, nakasamahan din natin dito sa SMNI. Talaga? Na si Attorney Sal Panelo. Ayun. Yan. Siya ay nag-guest sa isang podcast ng Daily Tribune. Isang pahayagan kung saan ako sumusulat. At tinalakay niya po, napakaganda ng kanyang pagtalakay doon sa mga issue tungkol sa mga ibinabatong paratang laban kay Vice President Sara Duterte. Yan. At ang isa sa mga napakaklaro niyang tinalakay ay yung usapin ng unexplained wealth di umano. Yan. At ang unang-unang in-emphasize niya, eto kasing mga prosecutors noong nasa Quadcom sila at noong dinidinig nila yung probable cause. Hindi pala Quadcom, yung committee, Justice Committee. Palagi nilang sinasabi, paulit-ulit, bilyon-bilyon daw ang salapi ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. Unang-una, kinlaro na po yan ng bangko. Sinabi na ng Bank of the Philippine Islands, mga bossing, mali po, nagkaroon ng computer error. Yung sinasabi nyong 2 bilyon o B, 2 milyon lang po yun. Oy, grabe. Oo, yan. Grabing Nagkamali pagkakamali po yan. ang DPI. At inamin naman, at talaga naman nagkakamali. Paminsan-minsan, kumbaga ay tao lang. Yes. Pero hindi natin pwedeng sabihing tao lang kasi computer So, computer lang. Hindi, nagkakamali talaga, sir. Hindi Oo. perfect ang computer. Kahit maliliit na mga depositor, naloloko din sila. Oo, minsan bigla na lang magpapanik ka, nawawala yung deposito mo. Ayun ang nangyayari sa'yo. Anyway, eto ang problema. Ang lakas nilang sumigaw nung akala nila bilyon. Akala nila totoo. Kinorek na milyon, hindi naman nila kinorek ang sarili nila kasi mentally dishonest nga Ayun. Etong iba na nasa House of Representatives Justice Committee. Opo. Yung mga nagsagawa ng mini trial daw na wala naman sa konstitusyon doon sa House of Representatives. Hindi lang mentally dishonest, yung iba, ang papangit pa. Pero wala na tayong magagawa ron Ganun na talaga ang ibinigay sa kanila. Ng tadhana na pagmumuka, Anyway, pangalawa, sabi ni Attorney Paulo Duterte tuloy, Panelo. Panelo. Yes. Nagkamali-mali na ako. Bad comparison. Okay. Hindi naman. Okay Wala naman. Kakampi naman natin pareho yan. Okay. Sige Anyway, sabi niya, hindi mo talaga malalaman doon sa kinuhang report ng AMLAC. Kasi, ang tinignan nyo lang doon, yung mga covered transaction. Ayun. Yung 500,000 above, ang sabi niya. So, hindi natin alam kasi, alam nyo, eto po yan kasi akala ng mga tao, yung report na yon lahat naka-report. Withdrawal at deposito. Hindi po. Ganito po kasi yan ang naka-report sa AMLAC. Dalawa po yan under the Anti-Money Laundering Act. Covered transaction, automatic po yan. 500,000 pataas. Covered transaction yan. Anong ibig sabihin covered transaction? Whether you like it or not, papasok sa system yan, ire-report yan sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Okay. Meron namang sinasabing suspicious transaction. Yan ang suspicious transaction report. Opo. Kahit hindi 500,000, let's say 150,000 lamang o 200,000, pero kahinahinala, di ba? Opo. Ay i-report din po yan. Yan ang discretionary sa bangko. Ang bangko nagdedetermine na, kahinahinala ito, i-report natin sa AMLAC. Yan.
Ngayon, pag hindi covered transaction, okay, at hindi suspicious transaction, hindi po nire-report. O let's say, pumasok 600,000. Okay. Okay. Parang ako, yung bank account noong Borracho Films. Akala mo, ang laki-laki ng papasok, kita, di ba? Opo. Pero hindi mo alam, ikakalat mo yun. May mga bayarin. Halimbawa, pumasok, let's say na lang 1M. Pagkatapos, unti-unti, kukunin mo yun kasi babayaran mo yung director, babayaran mo yung artista, babayaran mo yung post-production, babayaran mo yung mga utang mong renta ng camera. Yung 1 million, hindi mo alam, ang Palit natira ng na lang palit. sa'yo, 250,000 Ay, na lang. ganon. Oo, akala mo, ang yaman ni Ang Atty. laki-laki Tomasio, pala. kumita ng 1 milyon. Hindi po kita yon. Ayun. Yun po ay pasok. So, yung 1 million, covered yon. Covered Okay. transaction yon. Opo. Okay. Yan ay ire-report sa AMLAC. Pero, siyempre, maglalabas ako 100,000 para kay Direk. Tatanong ng bangko, Sir, bakit yung pina-fund transfer? Kasi may utang ako sa direktor. Tinatanong ng bangko pag Opo. nagpa-fund transfer ka kung anong reason. Opo. Ito yung kontrata. Okay. Bakit mo binibigyan itong taong ito, yung RSVP, ng 150,000? Ay, renta po yan sa camera. Yan, Gamit. nasa yung camera truck, yung mga tao. Kasi, siyempre, pag nagpaparenta yung mga camera rental ng camera, hindi naman mag-isa pupunta yung camera. May mga kasama yun. May kasama May rin tao yun. yun. May tao rin yun. Hindi lamang magdadala, ngunit mag-ooperate. Siyempre, kung ikaw may-ari nun, mahal yun eh. Opo. Siyempre, gusto mo yung sarili mong tao nag-ooperate. Dahil silang nun Sila nakakaalam may-ari. kung paano yun. Binabayaran din po yun. Cargo rin yun ng producer. So, maglalabas. Magkano yan? 150. Ito po yung resibo. Opo. Ito yung invoice ng RSVP. Hindi na suspicious transaction yon kasi justified. Opo. Hindi siya covered kasi below 500,000. Hindi na marereport sa AMLAC. Ayun. Okay? So, sa records ng AMLAC, ang nakita lamang nila, yung 1 million na pumasok. Yung unang bagsak. Kasi covered transaction yon kaya Ayun. nalaman nila. Yung mga lumabas, na siguro 80% ng 1,800,000 ang lumabas Opo. na bayarin, hindi nila nakita yon kasi hindi suspicious transaction, hindi rin covered transaction kasi yung 800 million, utay-utay yun eh. Opo. Akala lang nila pumasok 1 million. Ayun. Kung baga sa box office, ang tawag po doon, gross. Gross income. Oo. Hindi neto. Oh. Ang neto yung kita mo. Opo. Halimbawa, yung Mama Sapano, pumasok sa amin 15 million. Okay. Hindi pa kita yon, gross pa lang yon. Bakit? Kasi ang gastos doon 33 million. Oo, wala May pa mga iba. bayarin ka pa. Hindi ka pa bawi, wala ka pang kita roon. Ayun. Kaya kung titignan mo, sasabihin nila, may pumasok sa yung 15 million. Bakit hindi ka nagbayad ng tax? Teka muna. Ang tax po ay yung net, yung Opo. kinita mo. Paano ka magbabayad ng income tax kung walang income? Wala. Pumasok 15, lumabas 33. Well, hindi income yon, di ba? Ang tawag doon ay lugi. Takilya, pero nakabawi po kami sa Netflix. So, okay na po. Kumita na ng konti. Tayo naman ay hindi naghahangad ng malaking kita sa pelikula. Ang importante yung Mama Sapano ay naririyan yan at ako ang Borracho Films ang may-ari ng rights niyan for 50 years. Opo. At makabuluhang pelikula yan sapagkat dyan inilalatag yung kabayanihan ng 44 na napatay sa Mama Sapano Sa at staff. yung kapabayaan ng pamahalaan ni Pangulong Aquino. Yan. Ayun. Yun po ang importante sa akin, hindi yung kita. Kasi ang mga tao ngayon, ang mentalidad nila laging pera, pera, pera. Oo. Kaya nga nagkakandaloko-loko tayo eh. Di ba? Mm. Mag-ayos ka lang, may pera ka na. Kaya nga, ang sinasabi nitong si Atty. Panelo, bagamat hindi siya kasama Opo. doon sa defense team, ay siya ay abogado ni Vice President Sara Duterte sa mga ilang mga usapin. Opo. At nakita naman po natin kung gaano kahusay nagagampanan ni Atty. Paulo Panelo ang kanyang katungkulan. So, Ayun. yan po. Happy 1,000 live viewers po. Maraming salamat po thank you. sa inyong lahat. Oo. Ayan. Alam nyo, yan ang sinasabi ko kasi, huwag kayo magpapaniwala
doon sa ibang mga house prosecutors na kaya ganito, ganon, nagja-jump to conclusion. Siyempre, ang ginagawa po kasi nitong mga house prosecutors, sad to say, ay yung playbook o yung ginawa nila na nagawa nila dati kay Chief Justice Corona na pinalabas nila ang daming kinita ng tao. Hindi naman ganon. Labas-pasok eh. Halimbawa, nagpasok ako ng pumasok 500, lumabas 300. Bawas na. Kung 500 ang pumasok, pero 200 na lang. kung 500 ang pumasok, unti-unti. Ang nilabas ko, 6 na 100,000. Di, negative 100 pa yung cash flow ko, di ba? Hindi po kasi yung report na yon ang accurate na report. Ayun. Ngayon, yung tungkol dun sa sinasabi nilang bantang pagpatay sa Pangulo, tignan niyo yung konteksto, in-explain na po yan eh. Isang araw i-explain natin yan. Komplikado yan. Oo. Yung threats. Di ba sabi niya, pag may nangyari sa kanya, ganito. Meron ba namang banta conditional. Sasabihin. Oo. Kengkoy naman eh. Oo. Ngunit Parang blatter yan, attorney, di ba? Oo. Halimbawa, merong nanakot sa'yo. Binlater mo para alam nila kung sinong titira sa'yo. Oo, yes. Oo, maaring ganun yun. Pwede yun. Protection yun. Pwede yun. Kaya nga, titignan yung konteksto. Opo. Di ba? Hindi mo alam kung paano di ba? Opo, yun. Kaya nga, eto, si Attorney Panelo ay nananalig na kapag nakita ng mga senators, judges, yung ebidensya ay mapapawalang sala si Vice President Sara Duterte. At alam yan ng prosecution na mahina ang kanilang kaso. Bakit ko nasabi yan? Hindi to haka-haka ha? Bakit po? Hindi to haka-haka burn in love. Haka-haka burn in love. Alam niyo yun? Elvis Presley yun. Okay. Ito po kasi ay unang-una, number 1. Okay. Unang-una na, number 1 pa. No? Ang translation eh. No? Ayos yun Okay. Happy 1.1K Wow! live viewers. Thank Maraming you. salamat mga Thank you, kasama. guys. Anyway, mabalik tayo rin sa topic. Bakit? Unang-una, humingi sila ng karapatan Opo. o privilege na magbigay ng mga surprise witnesses. Ibig sabihin, ang surprise witnesses to na hindi nakatala doon sa pre-trial brief nila. Kasi ang pre-trial, sasabihin mo, sino-sino bang witnesses mo? That is to prevent surprise doon sa other party. Pero sabi nila, baka makahanap pa kami ng witness o witnesses habang naghihiring. Anong konklusyon? Hanggang ngayon, naghahanap pa kayo ng ebidensya. Di ba? Hanggang ngayon, hindi pa kayo sigurado. Wala Hindi yan. pa tapos. Number 2, yung sinasabi ni De Lima, yung magandang babae. Opo. Na gusto nyo bumalik at magpasampi na pa ng mga dokumento. Tapos na nga, ang haba-haba na nga yung mini trial nyo na wala naman sa batas. Ngayon, babalik ka. Magpapasampi na ka na naman. Tapos na po, Madam De Lima. Kahit itanong nyo pa kay Jonel, tapos na yung oras para kayo ay magsampi na. Final nyo na eh. Ngayon pa ba kayo magsasampi na? Ano ba naman yan? Wala nang katapusan yan. Kung gusto nyo, iurong nyo, magpa-impeach ulit kayo. Hindi nyo naman kaya. Kasi panibagong diskartihan na naman yan. Panibagong maleta na naman yan, di ba? Kaya ayaw nyo na. It's now or never dito eh. Bukod sa wala na kayong oras, magti-2028 na. Wala na, ubus na. Yung pang-diskarte, kung alam nyo ibig naming sabihin. Okay. Yun ang mga indikasyon. Na talagang wala na sa hulog yung gustong mangyari ng mga prosecutors. Bukod sa wala rin sa hulog ang pagmumukha ng iba sa kanila. Mukhang nahulog nga eh. Mukhang nahulog at nauna yung mukha ng iba. Hindi ko nasasabihin, hindi ko sinasabing sinuwistro Wala akong sinasabing gano'n Wala. Hindi ko sinasabing si Kapunan Wala akong sinasabing yun Kayo hindi ko sinasabing si Dilima Wala akong sinasabing si Dilima yun Baka magalit na naman kayo sa akin. Yun ang problema.
mahina ang ebidensya. Kaya, Manang Juvie, alam mo kung anong pinipilit nilang gawin. Ano po? Pinipilit nila na dahil daw nakakulong si Jinggoy Estrada at dahil daw nagtatago si Senator De La Rosa, yung 16 daw na nakalagay sa saligang batas, hindi na daw 16 yon, 15 na. Baka pwede pa daw 14. Yung Grabe. 2/3. Yan ang dinidiskarte nila at yan ang bine-brainwash nila ang mga taong bayan sa pamamagitan ng mga propagandist nila na mga abogado daw pero bias naman, pinipilipit mga barkada yan ni paring Ben Dalo, na pinipilipit yung nakalagay sa ating saligang batas para masunod yung kanilang kagustuhan sapagkat alam nila na mahihirapan sila sa pagkuha ng 16 votes. Hindi lamang dahil popular si Vice President Sara Duterte, kundi dahil napakanipis ng ebidensya. Kung anong kapal ng pagmumuka ng ilang mga House prosecutors, yun din ang nipis ng ebidensya. Bomalabs Yun ang yan, mabigat. bomalabs. Oo. Kaya pinipilit nila. Ngunit, tama po ba? Pag-aralan natin Sige po. ang konstitusyon. Nakalagay sa konstitusyon, unang-una. Hindi ko nalalagay yung mga article, chuchu-chuchu. Hindi naman po tayo nagle-lecture ng batas dito. Opo, Baka mabagot kayo sa akin. Unang-una, anong nakalagay sa konstitusyon? Sa Article 6. Sabi ko, hindi ako magsisitas. Nagsitas Tapos din. nagsitas Hindi ka pa rin. napigil. Okay. Ang Senado ay binubuo ng 24 na miyembro. Oh. Miyembro! Yes. Okay. Ayon sa batas, sino-sinong miyembro ng Senado? Yung 12 na na-elect 3 years ago, di ba? Kasi 6 years ang term. Opo. Pinakamaraming boto, pinakamaraming boto at dideklara ng COMELEC, members yun. So 12. Yes. After 3 years, meron na namang ihahalal na 12. Dineklara ng COMELEC, 24. Okay. Kalahati niya nagpapalit every 3 years. Yan ang disenyo okay. ng ating konstitusyon. Ayun, maliwanag yun. Maliwanag. Okay. Anong nakalagay sa yung Articles of Accountability, on Accountability, Article 11, kung hindi Okay. ako nagkakamali, ang isang impeachable official ay mako-convict lamang. I-distinguish nga pala natin, kasi sabi nila, hindi may impeach. Opo. Na-impeach na si Vice President Sara Duterte. Yun pong pag-transmit ng House sa Senado ng Articles of Impeachment after finding probable cause, kahit gaano kasarsuela yung ginagawa nila roon, ay impeach na po si Vice President Sara Duterte. Okay. Ang kailangan ay ma-convict siya. Kumbaga sa korte, para madali nating maunawaan, kapag ako ay dinemanda, let's say, ng estafa, Okay. o halimbawa, kung ano mang krimen, Okay. at sabi ng piskal, may probable cause, isasampay information sa court, akusado na ako, pero hindi pa ako convicted, lilitisin pa. Ito Opo. yung paglilitis ng Senado sitting as an impeachment court. Okay? Ayun. Sabi ng konstitusyon, ang conviction ay all the members of the Senate. Okay. All the members. Ibig sabihin, 2/3 ng all the members at 24 ay 16. Ngayon may sinasabi sila, nagtatago si Senator Bato. Ha? Teka muna. Oo, nagtatago siya. Hindi siya maka-attend kasi tinatakot nyo Hinahabol nyo Sinasabi nyo may warrant. Kahit ang opinyon ng marami ay hindi valid yung ICC warrant dito. Yes. Sige, balasubasin nyo na ang soberanya ng Pilipinas para makaharas lang kayo ng kalaban sa politika. Nagtatago. Siya ba ay hindi na miyembro ng Senado? Miyembro pa rin. Miyembro! Si Jinggoy ba,
ikinulong dahil sa kasong plunder. By the way, bilib po tayo, saludo tayo. Oo, Kay Jing may Estrada. dignidad yan, kahit Hindi paano. nagpatakot, hindi Yes. nagpatinag, hindi umatras. Tama. Alam nyo, lalong lumaki ang paghanga ko kay Jinggoy Jinggoy Estrada. Estrada. Anyway, mabalik tayo sa diskusyon. Okay. Okay, sinabi na, suspendido. Mm. Kapag ikaw ay suspendido, hindi mo magawa yung mga katungkulan mo bilang senador. Mm. Ikaw ba itanggal sa pagkasenador? Hindi. Oh, edi 24 pa rin ang member. Yes, 16 oo. pa rin. Iyon. Okay. Oy, happy 1.5 thousand 1.5. Hi. live viewers sa DZAR YouTube channel. Iyon. Okay, Yan. maraming salamat Thank po you, sa inyo. guys. Anyway, okay. Di ba? Ilan pa rin ang miyembro? 24. Okay. May namatay ba? Wala. Oo, although may mga senador na gusto nung mga ibang tao mamatay na. Wag naman po. Wag naman, wag naman. Kahit busit na kayo Bad sa pagbubuka, halimbawa ni Lacson, wag nyo namang naisi na mamatay. Oh, Hindi wag. po tama yun. Bad yun. Wag. Busit na kayo sa pagbubuka ni Rizzo Ontiveros. Wag nyo namang naisi Wow. mamatay. Wag Bad po. yun. Hindi po Sige, tama sige. yun. Hindi po mga Kristiyano yun. Anyway, Opo. bumalik na tayo rito sa ating diskusyon. Ano? Okay. Oo. Sige, di 24, Oh. 16 pa rin. Ang kailangan. Oo, kahit Oh. absent. Okay. Ang magkakaroon lang ng bakante ay kung may mamatay, ha? O ma-expel, Yan. o ma-disqualify. Yan. Pero malabong mangyari, halimbawa si Senator Jinggoy, kung siya ay mahahatulan by final judgment, ha? Pinal Oh. ng plunder, ang isa sa mga parusa roon, auxiliary penalties, ay disqualification, permanent absolute disqualification from holding public office. Ayun lang. Pero, kailan po mangyayari yon? Next election. Hindi pa. Hindi pa. Ay, hindi pa. Kailangan ma-convict muna siya ng final judgment. Ano? Oh. Pagkatapos niyang ma-convict sa Sandigan Bayan, iaapila sa Supreme Court. So, Ah, hindi may pa apela final. pa. So, Oh. wala pa rin siya disqualification. Wala pa rin. Kapag nagdesisyon na ang Korte Suprema na siya ay guilty, Opo. doon lamang papasok yung permanent absolute disqualification. Oh. Kailan mangyayari yun? Matagal pa po yun. Marami Because of pang due chance. process. Oh. Si Bato, Mm. sabihin na natin, hindi pumapasok. Kahit sinasabi ni paring Bendalo, si Erwin, na no work, no pay, walang bayad. Pero, miyembro pa rin ng Ng Senado. Senado. Ayun. Hindi pa rin natatanggal kahit hindi bayad. Opo. Di ba? Parang tayo. Buhay pa. Broadcaster tayo rito. Wala tayong bayad. Pero, broadcaster pa rin tayo. Di ba? Yo! Hindi matatanggal yung ating Posisyon. yung ating posisyon. Yo. Ganun po yun. Yan. Ngayon, kung sasabihin yung fugitive, etc., chuchu-chuchu, dapat i-expel nyo muna. At ang I-convict makakapag-expel, muna. hindi, other than conviction. Okay. Gusto nyo i-expel. Aha. Yung Committee on Ethics ang maghihiring kung may ground for expulsion. Oh. Ire-report noong Committee on Ethics sa plenary Opo. ng Senado at yung majority pa rin ng Senado ang mag-expel. Proseso pa rin yan. So sa ngayon, ilan ang miyembro ng Senado? 24 pa rin. Walang bakante, walang in-expel, walang namatay, walang nag-resign. Yan. At kung meron bang mamatay, meron ba mag-resign? Oh. Anong rule? Wala pa eh. Wala. Until Kahit proven. mag-research, ako nasira na yung ulo ko eh. Ha? Sabay, dati nang sira ang ulo ko. Ay, grabe Hindi naman. Oo, naghanap ako ng Ah. president kung sa ano hindi yung quorum ibang Opo. usapan yung quorum. Yung sasabihin lang Avellino versus Cuenco na naman. Hindi po binding, hindi po president yung Avellino versus Cuenco sa dami ng boto na kailangan for impeachment. Quorum po pinag-usapan doon. Okay. Ang desisyon ng Korte Suprema ay limitado doon sa facts ng case. Ganun Hindi lang. pwedeng iba yung facts, yun din ang ruling. Oh. Law of the case ang tawag doon. May doctrine, pero applicable lang yan. Yang doctrine na yan, sabihin mo mang sa quorum, Opo. pag ang usapin ng quorum, yan ang huhugutin mo isabi dito. Pero pag
super majority na for impeachment, ibang usapan yan. At wala pa pong desisyon ng Korte Suprema, Opo. wala naman nakalagay sa konstitusyon kung nabawasan because of death, expulsion, resignation, or disqualification.